Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kaniyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili, kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil sa pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon. Si Roboam na hari ng Huda at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga matapos mapagkuro-kuro ang bagay na ito, gumawa siya ng 2 toreteng ginto at sinabi sa bayan, "Huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto." Inilagay niya ang isa sa Betel at isa namay sa Dan. At ang bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Betel upang sambahin iyong una. Mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ang 15 araw ng 8 buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Huda. Naghandog siya sa dambana sa Betel, sa mga toreteng ginto na kaniyang ginawa roon, at pinapaglingkod niya roon ang mga saserdoteng inilagay niya sa mga sambahan sa burol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kaniyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Jeroboam, kinamuhian ng Diyos ang kaniyang sambahayan. Ito ang naging sanhi ng hindi niya pananatili sa pagkahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng mga hari sa hilaga sa kaharian ng Israel ay masama sa paningin ng Biblia dahil sa sinusunod nila ang kasalanan ni Jeroboam. Ano ang kasalanan niya? Nakita ni Jeroboam na ang mga Israelita ay patuloy na pumupunta sa Jerusalem upang magsamba sa Diyos. Ang Jerusalem ay hindi lang isang political center ng kaharian ni David at ng kanyang mga kahalili. Ito'y sentro rin ng kanilang relihiyon. Nandoon ang templo ng Diyos kung nasaan ang kabanang tipan. Naisip ni Jeroboam, kung palaging bumabalik ang mga tao niya sa Jerusalem, darating ang panahon na makukumbinsi sila na pumanig na sa hari sa Jerusalem at iiwanan na siya at maaari pang patayin. Kaya gumawa siya ng 2 dambana sa kaharian niya. Ang isa ay sa lungsod ng Dan at ang isa naman sa lungsod ng Bethel. Doon gumawa siya ng mga gintong guya at sinabi niya sa mga tao na dito na lang sila magsamba kasi ito na nga ang Diyos na nagligtas sa kanila mula sa Ehipto.
Naghanap siya ng mga tao na gustong maglingkod sa mga dambanang ito. Kahit na hindi sila galing sa lipi ni Levi, hindi sila Levita. Kahit na sino ang gustong magpari-parian, ay ginawa niyang pari. Ito ang dalawang kasalanan ni Jeroboam. Ang paghikayat sa mga tao na sambahin ang Diyos sa larawang gintong guya at ang pagtalaga ng mga pari na hindi naman mga Levita. Dinagdagan na niya ang kasalanang ito. Gumawa siya ng fiesta na iba sa fiesta na itinakda sa banal na kasulatan at ginagawa sa Jerusalem. Talagang gumawa na siya ng ibang relihiyon. May bagong fiesta na sila. Dahil sa mga kasalanang ito, hindi na natili ang lipi ni Jeroboam sa paghahari. Sinunod ang kanyang ginawa ng lahat ng hari sa Samaria. Kasi lahat sila ay itinuturing, kaya silang lahat ay tinuturing na masamang hari. Sa halip na ilapit ang tao sa Yahweh, kay Yahweh, nag-introduce sila ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang ginawa ni Jeroboam ay magaling politically. Talaga namang hindi niya mapapanitili ang loyalty ng mga tao sa kanya kung taon-taon pumupunta sila sa Jerusalem. Dapat pigilin ang kanilang attachment sa Jerusalem. Kaya gumawa siya ng 2 dambana, 2 shrines kung saan maaari na raw sambahin si Yahweh. Politically wise, but religiously sacrilegious. Binopromote niya sa ganito ang pagsamba sa ibang Diyos. At gumawa siya ng larawan ni Yahweh, ang isang gintong guya. Pero iba dapat ang bayan ng Israel. Ang unang susundin dapat nila ay ang batas ng Diyos. Ang layunin ng kaharian ay hindi upang panatilihin ang mga hari, kundi upang ilapit ang mga tao sa Diyos. Hindi ito mangyayari kung ang concern ng hari ay hindi ang ikabubuti ng kanyang bayan, kundi ang kanyang survival o survival ng kanyang pamilya. Hindi ba nangyayari din ito sa atin? Maraming mga desisyon ng mga namumuno, ang layunin ay hindi ang ikabubuti ng tao o ang katarungan, kundi ang pakinabang ng mga namumuno at ng kanilang mga pamilya o mga kronis. Ginagamit na lang ng mga namumuno ang kanilang posisyon para sa kanilang kapakanan at hindi kung ano ang wasto at kung ano ang dapat. O Diyos, bigyan po ninyo kami ng mga leaders na totoong maglilingkod sa ikabubuti ng mga tao. Bigyan din ninyo ang aming mga kababayan ng katalinuhan na pumili ng maayos at magpailalim sa mga leaders na tapat at hindi mga leaders na makasarili. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.